sir, this is Jam, the Filipino channel namin pong lingkod. So today is August 10, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may pork some store dito yan sa may Quirino Avenue, San Dionisio, Parañaque, at dadalhin po natin yan sa may Dr. Santos Avenue, corner ng President's Avenue, Turville Subdivision, BF Homes sa Parañaque. Naku, pinabalik pa talaga tayo dun. Disclaimer lamang ko, 247. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya kaya gawag na po natin sila. Na tumutulong laban sa iba't ibang uri ng sakit. May glutathione ang kayong lagdat ay wala kayong infeksyon. Balik yun. Kasi may mga pagkakataon sobrang mababa ng iyong resistensya na hindi mo na kaya na magkaroon ng lagdat. talaga ba? Oh yes. Kaya na lang nararamdaman. Febrile sepsis, yun talagang mayroon ka ng infeksyon. Pero wala kang lagdat. Yun ang ibig sabihin na halos hindi ka na makakalaban. Lumalaban. So, ano nga yung nararamdaman ko nila? Well, dapat ma-identify natin na meron kang infeksyon. turn left at the traffic light. Yes, oo, lahat may naramdaman ka. Pag-hina, sakit ng kasong-kasukan, pagod ang pakiramdam mo, parang hindi ka makakakilos, pero wala kang lagda. Kaya ang conclusion, wala ka daw infeksyon. Ano ka? Wala kang panlaban eh. Down na down ka. Kaya, ang nakita ko lang, kaso ang nakita ko lang dun sa ano niya, In 100 meters, turn left at the traffic light. Bakit importante ang pahinga natin? Dahil yung tulog, ang pahinga, ang siyang pangin, sabihin natin, recharge. Yung pag-recharge, rechannel, recharge ng katawan para magandang pahinga. Yun. Naliwanagan din mo kami kung paano pag-inom ng paracetamol. Ang paracetamol ay iniinom pag meron po kayong lagdag. Ibig sabihin, gagamit tayo ng thermometer. Dapat ang reading ay higit na 38. Okay? Dahil sa amin, sa mga doktor, at sabihin natin sa ospital, pag 37.5 to 38, pwede unas-unas. Okay? Hindi mo yung tubig. Tubig, tapos pinto, unas kilig-kilig, yes. Kung mga 37 pa lang, at pero yung iba naman na mga ba, na fever rin, pag-tigil naman ako, mahapdi. Yes, pwede. Kasi sa kalagayan, pwede. Kung sa technical tayo, o sa numero, 38 pata. Pero yun lang. Ang pagkanda mo ay nagdadalag. May iba In kasi 200 ginagamit meters, yung pala. turn right Ay, onto bibigil Curve lang E sa along loob. Leon Street. Kasi ay, ang init. Eh, yung pasyente wala naman naramdaman. Thermometer. Parang thermometer ang palad. Meron ako naramdaman, Dok, yung parang mahapdi yung balat. Well, kasi nagiging oversensitive, hypersensitive na sa mga pangyayari. Yung parang irritable ka. Diba? Kaunting kilos. Parang naiiritig ka. Kapli ang So, itlog. iinom, gano'n ka, tuwing kailan? Kada 4 na oras. Kada 4 na oras. 3 times a day. Hindi. 3 times a day, sakit ng ulo, sakit ng katawan. For analgesic effect. Pero kung anti-pyretic, anti-lagnat ang sadya,
Ang paracetamol ay isang iniinom, 500 milligram. Add-on ha, 500 milligram kada 4 na oras. Kapag ang temperatura ay higit sa 38, pagpata. Pagpata. Pagpata, binibilang natin sa milligram per kilogram, 10 to 50 milligram per kilogram per dose. Kaya ang bata hindi lang basta pag binibigyan 250 o 500. Kaya nga meron tayo na sa milligram per 5 and so, hindi lang po ang habatan na daily. Kaya meron tayong mga ay nakakapabaon. Hindi natin yung termino po, hepatotoxic. That's why, Pagkatapos ng lagnat, pag wala ng lagnat, nothing. wag na. Nothing. Kasi yung iba-iba ay para ano, Pag-iwas, hindi na pumasok ang lagnat. No, hindi kailangan. Ang galing. pero padagdagan. O, ito susunod. Si leptospirosis. Alam na natin, pinag-usapan natin ang leptospirosis. Gawa po ito ng bacteria called leptospira, no? Siyang pagkakaroon ito sa ihi ng kontaminadong hayop, kagaya ng daga, pinagit dati ni Yusek Albert Domingo Yap, at di na mga kabayo kalabaw sa buong Hindi na sa tubig sabi ni Secretary, Yusek Domingo. Albert, naputik din daw. Pwede din, pwede din, tapusin Hindi na. kasi si Aling Jocelyn, di ba? Yun, oo. Paligid. Yes, pwede yun. Kaya ingat tayo. Kaya ano dapat gawin? Meron tayong tinatawag na prophylactic. Prophylactic ay dapat ini-issue, nire-reseta ng doktor. Hindi basta lang i-issue niya dahil gusto mo. In 100 meters, turn right onto Ninoy Aquino Ako talagang alam na talaga nakikita na nila paha. Eh, iba kasi nakasikat na, counting weight lang, at medyo, sabihin natin, kung may pagkakataon naman, nag-lusong kayo sa bahay, nahugasan mo, ng tubig ka agad at wala ka naman example. Sugat, open mo. Observe tayo, ha? Kasi huwag natin agad bigyan na toxic. In 80 meters, turn right. Magkakaroon tayo ng resistance. At yun iba, iniisip tayo, pag uminom ako, hindi ako magkakaroon. Kaya may mga pasyente kami sa hospital ngayon, nagtataka. Kung alam mo, nag-toxicize ako, bakit may actual na leptospirosis ako? Kasi nagkaroon sila ng resistance dahil inom ng inom. Hindi namin ma-detect pa kung resistance to, pero mali ang timing ng pag-inom, okay, timing ng inom, or uminom siya na meron naman siyang infection na. Ano yung nangyari sa nanay ko? Kasi nag-wave siya, Yes. big baka. So, uminom siya ng doxycycline, dalawa. Okay. Pinainom. Pero after, the next day after, nagtututuwal na siya, na walang lumalabas, ayaw na. Continue on Ninoy Aquino Avenue Kasi for 7 nagkaroon ng kilometers. indication din, gawa natin hindi po talaga yung actual na leptospirosis. Siya, wala naman. Dahil ang Pero yun nga, pag senior, kailangan parang sa bata, hindi agad-agad binibigay. hindi dapat agad-agad inassess pa ng doktor dahil iisipin natin, meron ba siyang ibang kalagayan? Diba? Meron ba siyang ibang gamot na iniinom na siyang magkasalungat ng epekto? Yes. At syempre, isipin natin ang sitwasyon ito talagang indicated pa. Hindi natin pwedeng isipin na ito ay parang shock agad. No, huwag ganyan. Dengue. Dengue naman, later on, so pag lumabas ng haring araw ay dapat yung mga lalagyan na. Yung 40. So ngayon, na nag-uulan na din. Wala, hindi yan Wala mag-dengue na. muna. Pero nag-iipon ako pagka bumabaw yan later on, pag hindi na umuulan, pag hindi na nababaha. Kaya iisipin natin yung 40, 50, no? Itaon mo ang mga lalagyan. Mga balde, baliktad muna ngayon. At hindi yung mga kasakit, no? May mga bansan,
office ng kanilang butihing mayor, Mayor Lani Cayetano. Kasalukuyan daw nag-iikot sa Continue mga straight in this traffic barangay. light. Pero papupuntahan umano ang nabanggit na lugar upang makita at malaman ang pangailangan ng mga residente ng Morning Sun Village. So, Mang Danilo, kung kayo po ay nakikinig, pupuntahan daw po kayo Continue straight in this traffic light. Ilocos, Pupuntahan, Mayor Lani. ng Taguig. Magpapala po tayo sa mga panawagan ng ating mga kapamilya ngayong araw. Pagdasal po natin ang mga nasalanta ng habagat at ng mga bagyo. At nawa po ay sila'y makabalik na ng ligtas at maging uulit ang kanilang tahanan despite of the rains and the baha. Samantala kayo po nagpapaalam na ni Doc Benny, ako po ang yung Tito Winnie Cordero. Continue straight in this traffic light. Tuloy-tuloy po tayong tumutok sa alerto sa habagat. Sa habagat, the DCMM special coverage. Manalangin sa alas 3 ng hapon. O Krisus, sumalit ang buhay ng buhay, ay pumatulog para sa mga kaluluwa. At ang salita ng awa ay pumasok para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa, Diyos. Yakapin mo ang bansang katawan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na lumalim mula sa puso ni Jesus. Isang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na busbos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Banal na Diyos, banal na busbos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Banal na Diyos, banal na busbos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Amen. O Jesus, Hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo. Ito po ang BBMF, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 4 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita. Continue straight in this traffic light. Kasabi po kami ni KBB o kapitan po broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 3:02. Oras sa disenyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Mga kapamilya, naniniwala ang ilang kongresistang may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpapakalat ito ng misinformation laban sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa kamera, hatid ni Roger Pamela Vazquez. O Pamela. Pero yung baha dito parang Hindi naman niya karanasan ang bumalik social media hits. Inalang dami Tulad ito, po, sinabi ni Ortega na nagkaroon ngayon ng online campaign laban sa kanya. Naaabot na sa 5 million pesos ang halaga, mga pagpakalat lamang ng misleading post. Halimbawa, ang dawak ng pagbaha sa La Union. pati sa mga Siguro nakapipigil na rin nila na mas umuulan lang Sa 4 11 na days. sa nangyayaring impeachment kaya po talagang triggered sila. Naniniwala naman si House Deputy Speaker Janet Garin na kung sino ang mga active sa impeachment ang nagraranas ng public at fake news.
stuck kami dito dati. Stuck kami dito. Grabe yun. Oras kami makauwi. Sa buong makauwi. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo, kasado na bukas. At Meralco may bawas din sa bill ngayong Agosto. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari ka report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako, Vijay Dono. Continue straight in this traffic light. Kami dito. Kanya. Bagay to. Oras po natin 3:05 p.m. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Forget. Monit, agapan na gadoulo at Flemex Kapara. Ang batang lagundi, Flemex. Kanina umaga. Baka, oo, tapos na. As, nung medyo bumaba, nakita mo yung nakalive kanina, nakikita mo yung mga nakamotor. Pagdating dito kanina, na bumababa na ng motor, tapos pinapatay na yung stove. Maulan na hapon po ulit mga kapamilya. I am back. Parang nag-commercial break lang ako na 1 hour ka na. Tapos bumabalik na po tayo ulit. Live na akin po ulit. Mga kapamilya, after service ang alas 4 po ng hapon. Patuloy pa rin po itong ating special coverage sa DZMM. Alerto sa habagat. Ito po sa mga latest update actually ang pag-asa. So wala na mga nasa red Galing nga nung warning po. nag-deliver ka. Good news kahit pa paano. Pero meron po tayo dito na mga nasa Bumalik na nga yun. orange and yellow warning pa rin po. Ano? Dapat. So, Ah, so balik na yun. yung mga pagkulang Iba yung sa ibang mga sabi ko, lugar na hindi ating pong babanggitin. Sa ngayon po ay nakataas ang orange warning sa may area ng Tatawa Benguet, kayo. Zambales, Yung Bataan, nagpapa-news. Occidental Mindoro, habang Napagalito niya yellow si rainfall si warning naman sa may area ng Ilocos Norte, Pinangaraw na daw Abra, na Ilocos hindi Sur, magbibiyahe. Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Paano pagbiyahin yan? Gigets mo na, no? Metro Manila, Cavite, Batangas, Like, at ano, Mindoro. Kaya, So, yan po yung mga tatamaan ngayon. Pero alam nyo, hindi ko alam kung napapagod kayo ng special coverage namin this yesterday, Sunday, tama. Nabanggit namin, ang nabanggit sagot ni niya, Ariel Rojas, hindi rin naman titigil yung anong bayarin. Ano yung pamabayas mo? Anong sasabihin mo sa SP? Hindi mo. Kaya, may point ka. Pero, kung makikita natin, Dito sabihin pa natin, na wala ako naman sa naman ang panahon CPDCJ. talaga, sabihin natin. Pero, technically, yung binagsak na ulan, ang habagat ngayon, ay ang far, o halos mas marami, mas higit pa, kung bagyo. Uy, sino po bang buhay pa nun? Ngayon, baka meron po mga nakaka-relate po dito sa ating usapin. Grabe po ang bagyo, Condoy, lalo na po yung naging epekto nito, pananalasa nito, lalo na sa Metro Manila noon. Sa may area ng Marikina, hindi po natin makakalimutan yan. Marami yung nasa bubong na stranded, ang dami namatay. Continue straight in this traffic light. Mga bahay, kabuhayan, properties, mga sasakyan, ang dami pong nasira nun. Grabe hagupit ni Andoy. So kasing dami, mas maraming pagkasaulan doon. Ang nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. So talagang hindi po dapat pinamaliit. Pero At nagbahan sa sa dito, dito po sa nakikita natin na El Nino phenomenon. Kasi ng mga nakaraang po 30 years, ang sinabi po sa atin ng pag-asa, let me double check later, sabi niya, hindi na nakarami ang bagyo dahil may El Nino. Pero kapag may weather system o may sama na panahon na pupunta sa Philippine Area of Responsibility, ay mas malakas ito in intensity. So, ang problema natin, hindi frequency, hindi po yung gaano kalakas bagyo, kundi kung gaano kalakas ang bawat sama ng panahon na tatama sa ating bansa this year. So, yan ang epekto ng El Nino. At ito nga napagit ko nga kanina, no, Bulacan. Ang isa po sa mga nasa yellow rainfall warning ngayon. So, hihingi po tayo ng update kanina, noong mga alauna, nakapag-review natin sa may area ng Manila. But for this time around,
bang kain nila? po na listahan ng mga lugar Kain pa? na may baha pa Talaga rin po naman. ngayon. Marami pa rin po ba hanggang ngayon kahit po medyo hindi na ganun kalakas ang pagulan sa lugar? Opo ma'am, masasabi natin na marami pa rin po na merong baha na 1 to 3 feet. As of 12 noon po kanina ay nagkaroon po kami ng redirecting sa ating mga munisipalidad. Nasasabi na may record po Basta tayo ng sinasabi nila kung saan baha hindi Hindi siya na naman nagpuriso yung kanina na Iba-iba kasi Marilaw po at sila po ay nagkaroon po ng record lalo dito recently, ano Manila na 1 to 3 feet po yan. Hindi niya nabangan noon bakit sa Shopee yun, may iba na meron pa po tayong baha dyan. TikTok ano na yun? Meron din po tayong Parang baha meron na sila. sa area ng Panti na ang syudad Nung po ng una, Lolo, event Sangka, na daw kay Calingin, Tapos nung simula nung nalaman ng sa Pagkatipid, sa Bukawi, at ganun din po sa Pulilan at Balagtas. So, pero ang maganda nga rin po, sinabi ko kanina, at baba na po ito, dalasan po rito, about 1 lang po. Okay, so marami pa po mga representative natin ngayon na ngayon po muna bumalik ng bahay dahil medyo may sama sa panahon ng evacuation at evacuation. sila din yung Right palito. now po, based on rate natin, as of Siyempre, ano, Kasi na parang yun po same natin lang sa din yung boss. PSWPO, siyempre palitan ngayon po sila. ay meron po Hindi tayo naman sila. 1,827 families. At yung individual po, bilangin ay about 9,096 po. Ang nandito po sa natin ngayon nasa mga kapagitan center. Ilang evacuation center po yun, Sir Manuel? So, ito po itong nakikita natin ay sa 4 na po na LGUs ng Bulacan po. So, meron ano po kasi ito, merong maliit na barangay, merong nasa eskwelahan. So, maraming tao dito na naka-scatter sa 24 na LGUs natin. Continue straight in this traffic light. Talaga, sir, no? As in, ang dami ng mga boundary. May boundary ka ng Aurora, may boundary ka ng dito sa area ng Maynila. Kumusta po kayo yung mga kalsada? Kasi kayo po ay isa sa mga dinadaanan na hirap po ng ibang mga bayan pa. Marami pa po dito mga areas po ba na hindi madaanan, sir? Tulad po ng sinabi natin, malaking bagay po na mababa na po yung highway natin. So, yung primary po natin na daanan dito, yung una yung MacArthur Highway. Kung may kawayan sa Balungin po, ayan po ay lahat possible na po, even sa light vehicle. Kung meron mga ilang dadaanan ay mga gutter feet na lang po yan, mga 3-4 inches. Pero possible na po lahat sa light ng vehicle, sa vehicle, ang MacArthur Highway natin. So, ganun din naman po dito sa ating Maharlika Road. Yung papunta po ng from Plaridel up to San Miguel ay ano rin po, possible din po lahat. Dito lang po sa area ng San Miguel, meron lang po nilang madadaanan dahil sa diretso pa rin po na pagbaba ng tubig sa bundok, meron po rin mga area na maaaring madaanan ng mga may gutter system po. Or so far, possible na po lahat. Possible po lahat ng ating main roads po. Kumusta po yung linya ng mga kuryente tubig? So ngayon po ba, meron po tayong mga kinailangan ayusin ng mga linya? Okay naman po. Opo. Yun sa linya naman po ng kliyente po natin, pangkalahatan po nito ay maayos po in general. Although may mga barangay po na dahil po sa ilang na o na putulan, like for example, meron pong isa na nakita na monitor po tayo sa San Jose del Monte na wala pong nasigilaw kahapon po Kasi yun. magtumingin kasi Kaya yung pagbalik lang po nito medyo natagalan sa bandang Luzon po ito. At ganun din po yun sa ilang area na baka naman po ang dahilan na talagang pinaputol na lang po muna yung sa area ng Balungin. Pero yung iba naman po ay po ay maayusin po lahat po like po ng kuryente. Sa tubig Pero po may ay medyo nakakalungkot pong sabihin. Continue for 500 meters, then you will arrive at your destination. Ang nangyayari na bagay bago papulan sa tulan. Yung Namatay yung ilan mountain po na. na municipalities natin ay nagkaroon ng problem pa. Hindi pa siya ganun kapagod. Palikera na. Impact po rito ang pinakamalaki Recently natin na. na wala pa pong tubig kundi Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, you will arrive at your destination. Del Monte. Yung iba naman pong malalapit din dito ay mahina po ang tubig. Teka lang, sir, Manuel, paano yun? Kasi kung meron po mga nasa
ano, iba't ibang tankers po na nakakapag-ration size sa kanila ay almost ano na po ito eh, mga about 1 month na po, mga 5 weeks na po. Feeling ko may hindi ko alam kung paano, pero feeling ko may nakakapasok ng tubig din sa gitna nun. Okay, para lang po malinaw kasi may agupit po ngayon ng habagat, yung malakas ang hangin, ulan, sa lahat. Ano pong sabi sa Pero inyo kasi nito pag kanya? umuulan lang siya, Tatagalan po bang repair o dahilan? Bakit wala sa nababasa siya. Pero pag umuulan, lumalakas siya. So, ibig sabihin, may Magsabi po kung ano po yun dahilan, mas maganda po sa tungkol sa tubig po ay maganda po yung San Jose del Monte po. LGU po, parang ano po yun, parang nagkaroon ng pagkakataon ang LGU po ng LGU San Jose del Monte, tsaka prime water reservoir po ng ating PBR po. Kasi po ay nagiging malapit na part siya in-terms po, magkaroon sila ng malinis na tubig. In fact, ang ating governor, si Chairman Fernando, siya po ay nagdala po yung ating Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Sa kayo po, Paalam po muna, pansamantala tayo kaya gagawa na ng gawang video sa ating susunod na misyon. para asikasuhin po yan, ano? Pero pang Paalam po muna, pansamantala, this is Jam the Filipino channel na inyong pong lingkod. mga kababayan po, Paalam po. kayo po inaasahan